So yan, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster, at meron tayong troubleshoot ulit dito. Ito naman po ay blower to, blower na Hakored, no? Heat gun, para siyang heat gun, no? Sa mga hindi familiar dito na electrician, so yung ginagamit nating heat gun kaparehas po nito. So meron siyang adjuster para sa air at saka sa heat. So ang problema nito mga kamaster ay dire-diretso yung heat niya, yung heater niya. Kahit di naka-on yung kanyang heater, sabihin natin nasa 1 o kaya naka 0 yung heater, so gumagana pa rin siya. Tapos yung tip, meron po itong tip, yung pinaka-blower niya ay nagbabaga. So nasan yon? So medyo magulo yung ating table. Ito, dire-diretso yung heat, so hindi na siya makontrol mga kamaster, no? So yan, hindi na makontrol yung kanyang heater at dire-diretso nang umiinit. So upon checking mga kamaster, so chinek naman natin lahat ng perimeter niya, so okay naman. Yun nga lang, so may nakita tayo dito sa kanyang transistor. So yan, ito lang yung nakita natin parang may problema. Lagyan ba natin ng flashlight? So lagyan natin ng flashlight. So yun, ayan mga kamaster, kung nakikita nyo, meron siyang sunog. Yung sa likod niya naman, medyo malala yung pagkasunog niya talaga. So yun, nakakasilaw lang. Kung makikita nyo mga kamaster sa personal, so may sunog po yan, no? May sunog yung kanyang likod na terminal. So without using any tools or aparatos, wow, na-troubleshoot kaagad natin or nagkaroon kaagad tayo ng hinala kung ano yung sira. So yan yung ating transistor. So tinester natin to make sure na siya yung problema, no? Yan, tinester natin yan magkabilang dulo. So yung magkabilang dulo niyan dapat kasi ay hindi siya wala siyang continuity. Hindi dapat siya shorted. Dapat meron siyang resistance, no? Pero hindi siya shorted. Pero yun nga, tinester natin siya, so shorted na siya. So yun naman yun ang mga nagiging problema ng ating electronics component. Pag shorted, yan, matik, sira na yan. NG na yan, NG. So bumili tayo niyan, nagpabili tayo yung code niyan. So yan, susubukan nating palitan at paganahin. So i-update ko kayo mga kamaster kapag gumana or sumabog yung ating tools. I-update ko kayo mga kamaster. At least nag-try tayo. So bali, syempre hindi naman po ako electronics technician or electronics engineer. Ako po electrician. So medyo malayo to, or hindi to hindi tayo same ng field ng electronics technician. So pina-check ko naman to sa aming electronics technician. So meron kami dito. So tama naman yung ating naging troubleshooting. So ito rin yung tingin niyang sira. So yun, nagpabili na kami ng pyesa at papalitan na namin to. So nga pala mga kamaster, sa mga industrial company, dito sa company namin, meron kaming electronics technician dito, pero pag sa ganitong mga problema sa mga tools, machine, so mas una nilang tinatawag yung electrician. So kami mga electrician, kami yung magde-decide kung saan siya dadalhin. For example, di namin siya kaya, so i-assess namin yan kung saan siya dapat dalhin. So yun, dinala namin siya sa electronics technician namin dito. So pina-double check natin to, yung transistor, kung ito nga yung ating sira. So sa kanyang troubleshooting at assessment, so ito naman yung nakita niya rin sira. So kaya yan, pibili tayo ng ating pyesa. So hanggang dito na lang ulit mga master. Bali, nag-share lang tayo ng konting kaalaman, no? Para sa mga mahilig mag-DIY, so hindi naman po nakakasira yung pagbaklas. Basta tatandaan nyo lang kung ano yung mga binaklas nyo, kung ano yung mga tinanggal nyo. So wala namang masamang mag-DIY. Kung gusto nyo mga kamaster, habang binabaklas nyo yung inyong mga appliances or gusto nyo mag-DIY, ay i-video nyo para pag may nakalimutan kayong ibalik, so papanoorin nyo lang yung video na yon at hindi na kayo maliligaw mga kamaster, no? So yun mga kamaster, maraming salamat ulit sa pakikinig sa ating video tutorial, panonood. Sana ay may natutunan kayo at wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe at kung may katanungan, comment down below lamang. So hanggang dito na lang mga kamaster, maraming salamat po.